Hello po mga kababayan, andito na naman po tayo at usap-usap ulit tayo. Ang pag-usapan po natin dito ay dito sa kapihan na presko ni Senator Lacson ay may mga sinabi siya na hindi pa natin naririnig noon tungkol dito kay dating Speaker Martin Romualdez na para sa kanya may nababalitaan daw si Senator Lacson at hindi lang isa, ilan na raw po yung nakuhaan nila na si Martin Romualdez daw po ay bumili ng house and lot dyan sa Makati, kung hindi ako nagkakamali, na ang front nila daw ay Diskaya. Gusto nilang malinawan yon. At isa pa, yun daw pong failed attempt na i-custody nitong si Tory, si dating Yusek Robert Bernardo. At gusto raw nilang malaman bakit. Ngayon, ito din, nag-grant uli si Senator Lacson, di ba? Pikon na pikon talaga siya kay Senator Amy nung napakita na-upload natin nung isang araw yun na nung habang ini-interview siya ay talagang dami niyang hanas, kumbaga, against kay Senator Amy dahil nga po sa mga pagpunan ni Senator Amy tungkol dito sa 2026 budget at siyempre tungkol din po sa kanyang sa Blue Ribbon hearing niya. Ngayon mga kababayan, sabi niya, yung parang sinabi niya kung anong tatalakayin ni Senator Lacson dito sa darating na Blue Ribbon, pagdinig sa Blue Ribbon ngayong 19, ngayong Monday. So, ito po, papakinggan natin siya, pero bago po natin puntahan yan, ay nag-grant talaga siya na hindi raw, siya daw ay tunay na lalaki, siya daw ay hindi piluka ang buhok. Kumbaga, masyado na pong personal yung ano ni Senator Lacson. Pero dito po, talagang nakakagulat kung bakit mayroong panibago na bumili ng house and lot, si Martin na ang front niya, Diskaya. I don't know. Pero panoorin po natin yan. Pero dito muna tayo. Yung sagot na lang po muna ni Senator Amy ang titingnan natin tungkol doon sa sinasabi ni, di ba sinasabi ko sa inyo, bakit sinasabi ni Senator Lacson na hindi naman dumadalo daw si Senator Amy sa pagdinig sa Blue Ribbon? Ito ang sabi ni Senator Amy dito, noong huli akong pumunta, 10 minutes lang hindi niya pinahintulutan. Kahit pa binigay na ni Senator Bato ang oras niya sa akin. Hindi ko kailangan ng isang oras para magsabi ng totoo, pero kulang na kulang ang isang oras para sinungaling. Balato ko na sa kanila yan. Kaya niya siguro sinabi yan dahil sinabi nga po ni Senator Lacson na bibigyan ko siya, kung may ebidensya siya laban sa kanyang pinsan na si Romualdez nga, bibigyan ko siya ng isang oras sa Lunes kung gusto niya. Baka yan ang sagot niya ni Senator Amy. Hindi raw niya kailangan ng isang oras para magsabi ng totoo, pero kulang na kulang ang isang oras para magsinungaling. O nga naman. Ito pa. Sabi pa niya, maliit. Sabi pa ni Senator Amy tungkol naman dito sa sabi niya, hindi ko naman sinasabing bakla siya. Pero napakababaw pala ng kahulugan niya sa kung ano ang ibig sabihin ng tunay na lalaki. Walang masama sa pagiging bakla at ganoon din sa pagpapa-enhance ng kahit ano para sa sarili mo. Sabi pa niya, di ba sabi niya hindi, si Senator Lacson sabi niya hindi raw retokada, kumbaga hindi raw retokada yung mukha niya or something to that effect. Sabi dito, desisyon ng tao kung gusto niyang magpagawa ng kahit ano sa sarili niya. Ito ang mabigat dito. Desisyon niya rin kung gusto niyang sirain ang mukha, pangalan at dignidad niya. Ito pa, parehas yang nagtatanong ng magkano. 'Di ba? Totoo nga naman.
Desisyon niya rin kung gusto niyang sirain ang mukha, pangalan at dignidad niya. Parehas siyang nagtatanong ng magkano. Get it? Ay, nako. Talaga naman. Oh. Kasi naman si Senator Lacson, alam mo mga kabayan, sa sobrang piko niya, ang dami niyang nasabing personal na talaga. Pakinggan po natin ito, ha? Go, Senator. Sige, okay. Magsabunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults, and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Pareho naman po, ininsulto mo rin naman. Sa biro mo, sabihin mo, hindi retokada ang mukha mo. Bihira naman, napaka-personal naman na yan. Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamon ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. No? Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong. I have nothing against homosexuals. It is their choice and I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. At tulad ni Tito Soto at Kiringo Hunasan, macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. End of discussion. Sabi niya, wala daw pong peke sa mukha niya. Pero, huhulaan ko, sir, peke po ang kulay ng buhok mo. Peke po. Unless na special person ka, siguro mas matanda ka pa rin sa akin. Kinukulayan na po ang buhok pag tumatanda na. So, hindi rin po yan 100% na walang peke. Peke po yata ang kulay ng buhok ninyo. Hindi po ba? So, wag po sana, lalo na po sa mga katulad po ninyo, mga senador, at mga may pinag-aralan kayo, kayo ang tinitingnan ng tao. Wag naman po sanang namimersonal na. Pero mong sasabihin mong, hindi piluka ang buhok ko. Sino pong pinatatamaan ninyo niyan? Di ba? Kaya lang naman siguro sinabi ni Senator Amy na matatalo siya pag sabunutan because look at her hair. Makapal at mahaba. Talo talaga siya sa'yo dahil maiksi ang buhok mo. Hindi niya sinasabing piluka ang buhok mo. Sino pong pinatatamaan niyan? Kasi sana wag ganon. Nakakainis kasi mga professional kanyo diyan, mga senador kayo tapos darating diyan na napaka childish po ng mga pinagsasabi mo. Second, we would like to clarify persistent reports that former Ito po pala ay sinasabi niya kung anong pag-uusapan. Some lang na hindi ko naman kinuha lahat. Pero mahaba po yun, isang oras. Pero 10 minutes lang kinuha natin. Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Discayas as front in the said sale. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former speaker and the Discayas. In this regard, we may invite the former owner of the property to shed light. This is what I'm advising Senator Amy Marcos. Noise does not convict. Neither does it indict even who may be perceived as the most guilty in the FCP or flood control project saga. Only evidence does. Kaya kung meron siyang mayambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Walang pipigil sa kanya at walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. We would also seek further clarification from the so-called BGC boys
and what prompted reports that they have recanted or planning to recant their testimonies before the committee or any other investigating body. I also intend to clarify with former Yusek Bernardo the circumstances behind a failed attempt by former Chief PNP and now MMDA General Manager Nicolas Torre to take him under the custody of the latter and find out for what purpose. We will also issue subpoena to personalities who snubbed our invitations during the last hearing under pain of contempt and arrest by the Senate Sergeant at Arms. With all that said, I'm ready to answer your questions. Sir, balikan. So bakit napasama ka na dyan, Tore? Ko lang yung kay Senator Amy Marcos. How do you find yung ganong klase ho ng statement or reaction sa inyo naging pahayag bilang isang lawmaker? Well, nakakagulo, no? Hindi nakakatulong. Kasi unang-una, wala talagang pagpipigil o pagbabawal na ginagawa. Particularly ang chairman o sinong miyembro ng komite na nag-aatin ng hearing. Sino kami para magbawal sa kasamahan namin? Yun na nga po ulitin ko na naman, pakita ko na naman po. Ito mga kababayan, balik natin to ha. Sabi ni noong huli akong pumunta, 10 minutes lang, hindi niya pinahintulutan. Kahit pa ibinigay na ni Senator Bato ang oras niya sa akin. So pagpipigil po yun. Baka doon kinuha ni Senator Amy yung sinasabi niya. Na 10 minutes lang daw hinihingi niya. Noong huli kong punta, 10 minutes lang hindi niya pinahintulutan. Pero ang lagi nating naririnig kay Senator Lacson, hindi naman siya nag-a-attend. Di ba? Saan nakuha ni Senator Lacson yun na hindi nag-a-attend si Senator Amy? Tuloy ka, sir. No, so talagang masyadong insulto sa integridad ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa amin lahat, for that matter. Even to herself, kasi member siya ng Blue Ribbon eh. Naiinsulto po kayo, sir? Hindi kaya pang-iinsulto din yung sinabi mong hindi ka retokada or hindi o hindi ay tunay lahat ng nasa mukha mo? Hindi po ba? Personal yun eh. Di ba? Anong panggugulo ang sinabi niya? Dahil sinabi niya na hindi mo siya pinapayagan. Pinakita natin, hindi mo nga naman talaga pinayagan. Binigay na raw kay Senator Amy, ni Senator Bato, yung kanyang time, hindi mo pinayagan. Siyempre, baka may itatanong siya doon. Dapat, di ba? Hindi nga siya nag-a-attend, so paano niya masasabi na pinagbabawalan siya o sila? So, anong intention niya? Sirain yung credibility ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee? Hindi ko Tingnan mo naman, grabe naman yung mga tanong ninyo. Parang leading question naman talaga na gusto ninyong talagang iritahin palalo si Senator Lacson. Diba? kasi even earlier, di ba marami siyang sinasabi sa inyo na may babaliktad. Hindi ko alam kung bakit ginugulo niya. No? I think you better ask herself or her regarding that issue. Pero napakababang level po ba yung mga statement, yung mga term na ginamit niya bilang sagot po sa inyo? Ayoko na mag-comment. Una-una, non-answer naman yung kanyang sagot eh. Hindi naman niya kinonfront yung issue. No? Sa halip, nililihis niya at anong mga issue pa ang kanyang sinasabi sa pagtugon doon sa naging usapan o usapin. And then dun po kay House Speaker Martin Romualdez, sino po yung may-ari ng biniling property na naging front to ay ang Diskaya? I'm trying to arrange a meeting with her. And kapag may liwanag na, kasi narinig ko rin na parang willing siya mag-testify. Yung may-ari, sir? Yung may-ari, yung dating may-ari. Para talagang, at least, pwede nating paghanapan o magsimula ng investigation tungkol sa direct connection o direct link between the Diskayas and the former speaker. Pero mag-attend na ho this coming Monday yung may-ari ng property? Sinasabi ko, nag-arrange ako ng meeting sa kanya at kung sasang-ayon siya na mag-attend, papadala namin siya ng invitation. Sino po yung source ng information na... Marami nagsasabi niyan. So ito na po yung pwedeng maging direct link at baka yung hindi... para may pagsimulan yung kung sino man yung gusto mag-imbestiga. Against former Speaker Romualdez? Not necessarily against, but to shed light. Bakit ganun ang connection? Para pagkatiwalaan mo yung isang contractor na nasa sangkot sa, sinabi ko na to, 207.5 billion pesos na kontrata mula 2016 hanggang 2025. Napakalaki. So kung mayroong connection, dapat na maliwanagan natin kung bakit ganun kalakas ang tiwala para ipagkatiwala mo yung pagbili
ng isang house and lot sa isang subdivision, sikat na subdivision sa Makati City. At Diskaya na naman. Di ba? Paulit-ulit tayo sa Diskaya. Guardiola, nasaan? Nasaan sila Trigib Olivar? Nasaan sila Amena Pangandaman? E.S. Bersamin? Sino pa yung isang, yung dalawang Bersamin, di ba? Yung apo at saka yung si E.S. Bersamin. Ang dami po. Di ba? ano po yung amount nung... Name your price yung usapan. Gusto natin maliwanagan kung magkano talaga nagkabentahan. Pero hindi po invited si former Speaker Romualdez. As I said, pagdating sa counterpart namin sa House, mayroong parliamentary courtesy na umiiral. At pwede lang namin silang imbitahan, hindi pwedeng pilitin, through the House Speaker. Pero kung ayaw nilang mag-attend, wala rin kaming magagawa. Kasi ganun din ang dapat na tratong ginagawa nila sa amin. Dahil nga sa umiiral na interparliamentary courtesy between Speaker Romualdez. Sa ngayon, as we speak, no, sasabihin ko pa rin, wala naman talagang directamente nag-implicate sa kanya except Gutesa. Inulit na naman, wala talaga daw pong direct nag-implicate or something to that effect kay Martin Romualdez. Uulitin ko rin, Senator Lacson, paulit-ulit ito. Unang nag-implicate yan. Unang-una, hindi man kasama ito sa flood control, pero unang-una na po na binanggit ni VP Sara na ang nagko-control ng ating budget ay itong si Romualdez at saka si Saldico. That's first. Wala pa, bago pa makita itong mga flood control issues. Pangalawa, si Diskaya ang nagbanggit kay Martin Romualdez at kay Saldico through another people na nangunguha o kung nangungulik ng percentage na nilang porsyento nila. 3, pinangalanan din siya ni Sergeant Gutesa. 4, pinangalanan din siya ni Saldico. Hindi lang po si Sergeant Gutesa. Please. Hindi lang po si Sergeant Gutesa ang nag-implicate sa kanya. Si Diskaya, si Sergeant Gutesa, at itong si Saldico. Si Saldico po, kahit na kayo ay may galit sa kanya at pareho silang nangurakot, siya po ay malaki ang kaalaman kasi sila po ay ganito noon. Dikit na dikit sila noon pa. Kahit nung nakikipag-usap sila sa mga military, magkakasama sila ni Saldico at saka ni Martin Romualdez at saka pa sila Dong Gonzales kung sino-sino pa. Di ba? Si Suarez, kung sino pa. Paulit-ulit yan si Senator Lacson eh. Lagi niyang, wala naman nag-implicate sa kanya kundi si Sergeant Gutesa eh. Wrong! Saldico, Diskaya, di ba? Wag naman ganon. Wag mong papaniwalain ang tao na si Sergeant Gutesa lang. Pero kay Sergeant Gutesa lang eh. Hindi nyo nga inimbestigahan eh. Ang hinabol ninyo, bakit ganito mga kababayan? Napansin ninyo. Tingnan mo si Congressman Leveste. Nagsasalita siya against dito sa corruption. Sige silang labas ng mga pangalan. Imbes na konfrontahin yan, imbes na imbestigahan yung inilalabas niya at yung kanyang Cabral files, ang ginagawa nila, tinitira nila si Congressman Leveste. Tingnan mo, ito, tinitira niya yung business niya. Bakit ganon? Kung sino ang gustong humabol sa mga corruption, yun ang kanilang tinitira. Itong si Diskaya, pinangalanan si Martin Romualdez, tingnan mong ginawa nila. Ayaw tanggapin as a witness protection na nag-a-apply sila ng para sa witness protection program. 'Di ba? Si Congressman Barsaga, ganon din, inaatake din. Ito sinambahan pa ng cyber libel nitong si Enrique Rason. Tapos makikita mo yung post ni Enrique Rason na ayaw daw niyang pumatol, bla bla bla. Pinatulan niyo na nga, sir eh. Di ba? Pinatulan niyo na po. Sinampahan niyo ng parang sabi nga, David and Goliath ito ah. Isang
tycoon, ay isang sobrang yaman, bilyonaryo ng Pilipinas. Di ba? O tapos ito, si Sergeant Contessa, gusto lang tumulong, sinasabi na nagdi-deliver siya ng malita na puno ng pera o siya ang tinitira. Bakit ganon mga kababayan? Paulit-ulit. Kaya po hindi nawawala ang korupsyon sa atin dahil ganito nga, mas hinahabol nila yung nagbibigay, yung gustong tumulong, yung gustong lumaban sa korupsyon. Di ba? Nako. Tulad nito, hindi po sir, ulit-ulitin ko rin, hindi lang po si Sergeant Contessa ang nag-implicate kay Martin Romualdez. Iba sana kung si Contessa na andyan, nagpunta sa DOJ, sa Ombudsman, at nag-affirm ng kanyang affidavit. Paulit-ulitin niyo sinasabi yan. Paulit-ulit. So akala mo sir, pag pinaulit-ulit mo yan, magiging totoo na. Sinabi ko nga, bakit siya hindi lalabas? Bakit siya biglang naglaho? Sinabi ko nga, dahil tumutulong nga lang siya, ang ginawa ninyo, inatake ninyo siya. Inambaan ng kaso dahil piki daw yung notaryo. Di ba? Napunta tayo, na-focus sa notaryo. Hindi man lang nag-focus doon sa kanyang isinusumbong. Di ba? Pero dahil wala siya, ngayon, kung meron si Senator Amy na ebidensya mapapakita, most welcome siya mag-attend. Huwag niyang kaming siraan na pinagbabawalan na implicate si former Speaker Romualdez. Kaya sa Lunes, kung meron siya pinanghawakan, pumunta siya, kung gusto niya, bibigyan ko siya ng isang oras para ilahad-lahat yung kanyang ebidensya kung meron. So, may nag-volunteer sa inyo para ibigay yung info tungkol doon sa biniling property ng... Yeah, actually meron. Kaya nga pinaparents ko na kung pwedeng makausap yung dating may-ari para siya na mismo yung magsabi ng mga detalye. I hope ito po ay parang hindi paglilihis na naman. Kasi Senator, gusto naming singilin ikaw. Sino po yung sinasabi mong 67 na congressman na merong na kontratista na sila rin ang kontratista ng kanilang proyekto? Hindi po biro yun. Kasi kung hindi, ikaw na mismo nagsasabi, magaling kang investigador. Huwag niyo pong sabihin na wala kang pangalan at ang pangalan at ang meron ka lang ay numero. Ayaw mo nang magsalita tungkol sa kanila. Fair ba yan? Di ba? Ang tapang-tapang mo nung sinabi mo yon. Tapos nung tinatanong ka, sinasabi mo wala kang pangalan. Talaga lang po. Sa galing mo, ikaw nagsasabing napakagaling mong investigador. Ibig mong sabihin, tinanggap mo na lang na binigyan ka, somebody gave you numbers, na merong 67 congressman na kontratista na sila rin ang nangungontrata sa sarili nilang proyekto. Ibig niyo pong sabihin, sa galing po ninyo, dating PNP chief, magaling mag-investigador, mag-imbestiga, binigyan ka ng numero. Tapos isinambulat mo na sa madla. Tapos sasabihin mo, ay hindi ko sasabihin kasi wala, numero lang meron ako. Di ba? Inyo before January 19. Pinipilit kong before Monday. Para kung sakali pwede siya mag-appear Yeah. on Correct. 19. Okay, may Mahirap magtago. And balikan ko rin po si former Speaker Romualdez. Sir, kung mapapatunayan na yung connection niya with the Discayas, I think ang nabanggit po ninyo ay ginamit as front, yung Discayas sa pagbili ng property. Ano po yung implications naman dun sa kaso ni Romualdez? At the very least, yung direct connection or link niya with the Discayas. Kasi hindi lang ganun. Hindi naman siguro nag-ahente si Discaya. Kung siya yung front, siya yung lumalabas na bumili, ganun na lang kalaki ang tiwala, kung totoo ni former Speaker kay Discaya. So hindi ganun kababaw yung kanilang yung kanilang samahan. So, ibig sabihin, sir, kung may ganun silang connection, mas malalim pa yung ibang possible transactions nila? Correct. That is the implication. I'm not saying na cast in stone na talagang involved na talaga si former Speaker. At least we have something to start with, di ba? And sir, yun pong pagbili ng bahay, kinonfirm po yun nung may-ari, nung dating may-ari, na si former Speaker at Discaya yung bumili? Through third parties. Yeah. Nagkukwento niya nga yan eh. Kasi ang isa sa mga kwento, nung mapanood ng mga maid, sina Discaya rito, ma'am, yan yung bumili ng bahay mo ah. Ganon. Yun yung konting detalye, no? But these are, of course,
hindi galing sa, so to speak, yung horse's mouth. Kaya gusto natin maimbitan mismo yung former owner na siya na mismo magsabi na ang kausap niya, mga diskaya. Yan po ang problema. Wala ka na namang kasiguraduhan, sinasabi mo na ngayon, ina-announce mo na, maghihiring ka rin naman ng Monday. Ba't hindi nyo na sinabi doon? Sorpresahin mo kami. Kaya lang, unfair talaga yung ganyan din ang ginagawa mo. Hindi ko kinakampihan. Si Romualdez, kampihan ko yan. Hindi. Ang ano ko dito, wala ka pa palang kasiguraduhan, ini-announce mo na. Di ba? Oh. Katulad ng 67 na na congressman na kontratista na sila rin ang kontraktor ng kanilang proyekto na sabi mo pa nga ay obviously yan ay conflict of interest at illegal. Di ba? Illegal, conflict of interest, isinabi mo sa madla, wala kang ginawa. Tapos ito ka na naman, magsasabi ka na naman ng ganyan. Now, wag mong sabihin na sa galing ng pagiging investigador mo, hindi mo ito inimbestigahan muna. Di ba? Yun ang sana kasi, wag mo nang salita ng salita kasi. Papreskon kayo ng papreskon. Wala talaga kayong kinaiba. Pareho kayo ni Bongbong, ni Boyeng, ni Dizon. Laging nasa harapan ng camera. Kaya ang nangyayari, wala nang nagagawa. Puro na lang preskon. But hindi lang isang source ito, maraming sources ito. I hope I've spoken so. to at least 3 sources na pare-pareho yung sinasabi. Pero di pa sure na darating may ali, sir, di ba? Hindi pa nagkakausap, pero may mga indication na gusto mag-testify. Pero sir, wala kang hawak mga dokumento Wala. ng bentahan? Wala. Wala pa. Mm. Okay, meron ka pa? Okay, Nympha. Thank you. Sir, pa-clarify lang, tama po ba yung sinabi niyo kanina na si Bernardo is seeking custody kay... Hindi. It's the other way around. Ito na, okay. si Torre. Si General Torre po. Nagulat siya noong meron nag-offer sa kanya na magbigay ng sanctuary. Kasi wala naman sa custody ng Senate si Bernardo. No? I think this happened before his third appearance. No? Nung he was about to appear for the third time yata, ewan ko kung nakailan na siya. Nung nagkausap kami, kinuwento niya sa amin yan na sinabi sa kanya na pwedeng mag-seek ng sanctuary kung gusto niya. Pero pag labas niya doon sa pinanggalingan niya, nakita niya si General Torre. Umatras siya. Sabi niya, doon na lang ako kay Senator Lacson. Wow. Although he was not under my direct custody at that time. So nakita niya mismo at hindi siya pumayag na magpa-custody kay General Torre. Hindi ko nga alam. It was a big and still a big wonder sa akin. Bakit napasok sa picture o sa scene, sa eksena, si General Torre? Sir, papatawag niyo po si General Torre? Hindi pa. Gusto mo natin marinig kay Yusek Bernardo. Although nasabi niya na sa akin yan, hindi niya palang na-testify. Pero nasabi na, hindi lang sa akin, kundi sa harap mismo ng aking mga kasamang abogado. At meron din siyang kasama noong naikwento niya. Nagulat nga rin ako. Hindi na, that time, hindi na. Hindi pa rin siya MMDA. Kaya nga sir, anong authority niya para... Hindi ko alam. Pero sir, nakausap niyo may nakausap... So hindi pa pala nasa MMDA si Torre nung gusto niyang mapasailalim sa custody niya itong si dating Yusek Roberto Bernardo. So parang PNP chief pa rin siya, di ba? Wala na nga lang siya sa posisyon niya, di ba? kayo or na-communicate kay General Dinulog Torre? ni Yusek Bernardo sa amin yung information. Okay. Nawaglit lang sa isip ko na i-pursue yung angulo na yon. Kasi ang dami nating inaasikaso pa mga issue at the time. Now, it just occurred to me, kasi naulit-uli yung usapan na yon doon sa aming meeting last Monday. Hindi ko na sabihin kung sino mga kausap. One of them, si Secretary Vince Dizon. So, Sir, kailan yung nangyari yung insidente? Yung more or less, before yung last appearance niya. Yan. yung sir, yung may... Third na yata yung appearance niya na yun eh. yung before nung parang may, supplemental, siya, test. Yeah. Yung huling-huli, bago yung huling-huli, between the second and the third, kung third yung huli. And then Camille. Sir, move on.